LNPOV. Hindi ako mapakali at sobra akong natataranta, matapos akong makatanggap ng tawag mula sa aking kakambal. Dali-dali akong nag-ayos ng aking bag at umalis. Sa sobra kong pag-aalala, ay nakabunggo ako ng isang tao. Nasalo naman ako ng nabunggo ko, pero tumilapon ang aking bag. Nagkalat ang laman ng aking bag, kaya naman dali-dali ko itong pinulot. Okay ka lang ba, Ellen? Tanong sakin ni Leo, habang tinutulungan akong pumulot ng mga gamit ko. Napatingin ako sa kanya. Teka, nasaktan ba kita? Bakit ka naiyak? Natatarantang tanong ni Leo. Napahawak ako sa pisngi ko, saka ko napansin na naluha nga ako. Bigla naman akong napahagulgol. Niyakap ako ni Leo. Leo, nawawala ang asawa ko. Tulungan mo naman ako, sabi ko. Habang humahagulgol. Teka, huminahon ka muna. Paanong nawala? Tanong nito sakin. Hindi ko alam. Tumawag si Kuya Daniel sakin, at sabi niya kailangan kong umuwi kasi nawawala si Dex, paliwanag ko kay Leo. Nasaan ang mga bodyguard mo? Tanong sakin ni Leo. Nauna na sa, hindi pa ako natatapos magsalita, nang may marinig kaming malakas na pagsabog. Nanlaki ang mga mata ko, nang nakita ko ang kotse ko na ito pala ang sumabog. Natulala ako at hindi makapagsalita. Kung hindi ako nabangga ni Leo, ay malamang nasa loob din ako ng kotse, kasama ang mga bodyguard ko. Itinayo ako ni Leo at inakay sa kanyang sasakyan. Pagkasakay namin ni Leo ng sasakyan niya, ay agad itong may tinawagan. Hindi ko na naiintindihan pa ang sinasabi niya dahil sa sobrang tulala ko sa nangyari. Hindi na din nagsalita si Leo sa buong biyahe namin, dahil alam niya siguro na hindi ako makakausap ng matino. Nakarating kami sa mansyon ng mga Delmar, nang hindi ko namamalayan, nalalayan akong lumabas ni Leo. Pagkalabas ko ay may yamakap sakin. Napatingin ako sa yamakap sa akin. Kuya Daniel, yun lang ang nasabi ko. Doon na ako napahagulgol. Niyakap naman ako ng mahigpit ni Kuya Daniel. Salamat at ligtas ka, sabi niya habang mahigpit pa din na nakayakap sa akin. Siguro ay sinabi na din sa kanya ni Leo ang lahat. Hinayaan lang nila akong umiyak ng umiyak. Nang mahimasmasan ako ay bumitaw ako kay Kuya. Saka ako may naalala. Ang kambal. Tanong ko kay Kuya, huwag kang mag-alala at safe sila. Nasa taas sila at binabantayan ng mga yaya nila. Tara na sa loob para mapag-usapan natin ang mga nangyayari. Inaantay ka na ng pamilya ni Dex. Pumasok kami sa loob at tulad ni Kuya, ay niyakap din ako ng mahigpit ni Mama Letty. Nalalayan niya akong makaupo, saka siya tumabi sa akin. Kumpleto lahat ng mga Delmar. Nandito din si Tony, at may dalawang lalaki sa tabi ni Kuya Daniel at Leo. Salamat at ligtas ka, sabi ni Papa Emilio. Malaking pasalamat ko nga po kay Leo, at nabangga niya ako, kasi kung hindi po ay baka kasama po akong sumabog sa sasakyan, sagot ko. Mabuti pala at ganun ang nangyari, sabi ni Mama Letty. Teka, ano pong nangyari kay Dex? Paano po siyang nawala? Tanong ko. Ganito kasi yun kambal, pumunta kami sa ospital para pumirma ang mga kaibigan ko sa kontrata. Para sa nabili nilang share sa ospital. Nagkapirmahan na sila, tapos ay inilibot kami ni Dexter sa buong ospital. Nagkayayaan kaming kumain. Pinona kami ni Dexter sa parking lot. At sabi niya sisilipin niya ang pasyente sa operating room. May nakita kasi siyang bagong pasok ng operating room. Naghintay kami sa parking lot, pero walang dumating na Dexter. Makalipas ang 30 minutes, ay napagdesisyonan ko na sunduin na si Dex, o alamin kung may problema ba sa pasyente. At kung hindi na siya makakasama, pinuntahan ko siya sa operating room. Pero wala siya doon. Nagpunta ako sa opisina niya pero wala pa din. Tinawagan ko siya sa cellphone, pero ring lang ng ring. Kahit sa staff niya o mga nurse walang nakakita sa kanya na lumabas. Nung hindi siya makita sa ospital, ay isa-isa ko nang tinawagan ang mga kapatid ni Dexter, pati na si Tita Letty, kaso hindi pa daw nila nakikita. Isa pa pala ay nasa parking lot pa ng ospital ang kotse ni Dexter. Pasensya na kambal, at hindi ko nabantayan maigi si Dex, malungkot na paliwanag ni Kuya Daniel. Hindi mo kasalanan ang lahat kuya. Pinapanalangin ko lang na ligtas si Dex. Actually tumawag din sa akin si Dex at sinabihan akong mag-iingat lagi. Tapos para pa siyang namamaalam.
Ayokong mag-isip ng masama. Sana ligtas siya, nag-aalalang sabi ko. Huwag kang mag-alala kambal. Kilala mo naman sila Leo di ba? Maliligtas nila si Dexter, sabi ni Kuya Daniel. Teka may naalala ako tungkol sa pagsabog, parang katulad ng pagsabog noong bagong panganak ako doon sa ospital. Si Ate Monica Tony, nakatakas ba ang ate ko? Lumuluhang sabi ko. Tumango si Tony. Magpakatatag po kayong lahat, lalo na po kayo Tita Letty, at lalong-lalo ka na Ellen. Pinapangako ko sa iyo na mahahanap ko ang asawa mo. Kumikilos na ang mga tauhan ko. Ikaw Tony, tama ba? Ikaw na ang bahala mag-imbestiga sa nangyari sa pagsabog ng sasakyan ni Ellen. Ako na ang bahala na kumilos sa pagsagip kay Dexter, sabi ni Leo. Teka sasama ako. Gusto kong masagip ang kaibigan ko, luutos ko na lang ang pag-iimbestiga, sabi ni Tony. Hindi ko kailangan ng pulis sa mission na ito. Intindihin mo ang mga bodyguard mo na namatay. Ire-request ko sa nakakataas sa inyo na i-training kayong mabuti, para naman hindi malagas ang mga tauhan mo. Hindi ako nakikiusap sa iyo. Isa itong utos mula sa nakakataas sa iyo, sabi ni Leo. Teka sino ka ba? Isa ka lang namang businessman, sabi ni Tony. Naku hindi alam ni Tony ang sinasabi niya. Dahil kaibigan ka ng pamilya ni Ellen ay papatawarin kita. Next time kikilalanin mo mga nakakataas sa iyo, para hindi ka magmukhang iwan. By the way I'm Leonard Errol Guerrero o Leo, pero sa mga nakakakilala sa akin ang tawag sa akin ay Big Boss, at lahat ng general ay kilala ang pangalang Big Boss. Hindi ba general? Tanong ni Leo sa kararating lang na tao. Yes Big Boss. Tapos sumaludo ang general kay Leo. Ikaw pala yun. Lagi kong naririnig yang pangalang Big Boss sa mga kaibigan kong mga general. Sira ka talaga Tony, kilala ni daddy mo si Big Boss, sabi ni Papa Emilio. Sorry sir, paumanhin ni Tony kay Leo. Umalis naman agad si Tony, para asikasuhin ang kaso ko. Nagring naman ang cellphone ni Leo. Napatingin kaming lahat sa kanya, nang marinig namin ang pangalan ni Dex. Palibutan niyo maigi, at huwag ninyong hayaang mapahamak si Dr. Dexter. Kung kinakailangan ay patamaan agad ng sniper, kung sino man maninakit kay Dr. Dex. Papunta na ako, sabi ni Leo, at pagkatapos ay binaba niya ang cellphone. Pwede ba akong kaming sumama? Tanong ng mga kapatid ni Dex. Ako din. Parang awa mo na huwag kang tatanggi Leo, kung hindi tatakas pa din ako, at susundan ko kayo, pag mamakaawa ko. Alam ko naman yun, kaya lang sa sasakyan lang kayo. Huwag kayong bababa, at huwag kayong aalis sa tabi namin. Ayokong bigyan sila ng pagkakataon, na pati kayo ay masaktan. Kaya na namin iligtas si Dexter. Ayaw na ayaw ko na may iba pang masaktan sa mga mission ko, sabi ni Leo. Tumango kaming lahat. Ibinilin ko ang kambal kina Mama Letty. Hindi rin naman ako mapapakali. Gustong gusto kong makita si Dex. Sumakay kami ng sasakyan at saka umalis. Si Leo ang kasama namin sa van at ang kakambal ko. Lahat kami tahimik buong biyahe. Nakaakbay sa akin si Seb at pinapakalma ako. Si Leo lang ang nagsasalita dahil may mga kausap siya sa cellphone niya. Nang makarating kami sa lokasyon, ay agad bumaba si Leo, pero hindi pa ito nakakalayo ay biglang sumabog sa malaking bodega. Bigla akong kinabahan at napasigaw ako. Dexter! Kuya Dex, sabay-sabay naming sigaw. Nanlumo ako. Napahagulgul. Hindi ko naintindihan ang mga sinasabi nila, iyak lang ako ng iyak. Dexter, sigaw kong muli habang umiiyak. Tumayo ako at nagsimulang lumakad papunta sa bodega, ngunit may pumihil sakin. Kambal dito ka lang, sabi sakin ni Kuya Daniel sabay yakap sa akin. Hindi, hahanapin ko ang asawa ko. Kailangan ako ni Dexter, sabi ko habang nagpupumiglas sa pagkakayakap ni Kuya Daniel. Sobra akong nagwawala, at lahat sila pinipigilan ako. Hindi ko na alam ang mga nangyayari sa paligid, kasi wala akong ibang inisip kundi ang puntahan ng asawa ko. Natigil lang ako sa pagwawala, nang marinig ko ang boses ng taong gusto kong makita. Nanay, mahinahong sabi ni Dex. Dali-dali akong lumapit sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Si Dex naman ay panay halik sa ulo ko. Tapos na nanay. Malaya na tayo. Magiging masaya na tayo, masayang sabi ni Dex. Masasabi kong hindi ibibigay ng Diyos ang lahat ng pagsubok na ito.
Kung alam niya na hindi mo ito kayang dalhin. Lahat ng paghihirap ay may katapusan. Sabi nga nila na kung gaano kalaki ang pagsubok na ibinigay sa'yo ng Diyos, ay ganun din kalaki ang tiwalang malalagpasan mo ito. Puro sakit, puro pagsubok at puro hirap man ang naranasan ko, ngayon ay pinalitan na ito ng pag-asa. Nandyan na ang tunay kong pamilya na sina Daddy, Kuya Daniel, at Kuya Oliver. Ang buong pamilya at kaibigan ni Dexter. Ang mga kaibigan ko na simula pa noong umpisa, ay kasakasama ko. At higit sa lahat si Dexter at ang aming kambal, na siyang pinaghuhugutan ko ng lakas. Hoy Ellen, magsisimula na ang first birthday party ng kambal. Baka gusto mo nang magbihis ng costume nyo. Babatu ka na kita. Baka naman magtsuktsakan muna kayo, bago kayo lumabas ng kwarto nyo. Aba, gagawin nyo na naman ba yan, katulad ng ginawa nyo nung binyag? Aba huwag niyong paghintayin ang mga inaanak namin, ng asar na sabi ni Jordan. Suksyakan. Tanong ko, sampalin kaya kita? Kinosenti lang ang peg. Suksyakan, nag-anuhan yun sis, paliwanag sakin ni Alex. Grabe talaga mga bunganga nitong dalawa, ang lalandi talaga. Inirapan ko na lang sila. Sige na magbibihis na, para matapos na ito. Malamang magkikita pa kayo ni Jack no? At ikaw Jordan kamusta kayo? Sabi ko sa kanila. Ay nako wag mo ngang ibahin ang usapan. Bakit napunta sakin? Tanong ni Jordan. Hay nako basta ako nasa sabik na makita si Jack ko. Ikaw naman Jordan, pagbigyan mo na kasi si Joseph sagutin mo na. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tanong ni Alex kay Jordan. Nagkibit balikat lang si Jordan at saka umalis. Nagkatinginan na lang kami ni Alex. Denial Queen, sabi sakin ni Alex bago siya umalis. Umakyat ako at pumasok sa kwarto namin, para mag-ayos ng sarili, at para bihisan na din ang kambal. Pumasok ako sa kwarto, at nakita ko na binibihisan ni Dexter, Faith at Kuya Oliver ang kambal. Malapit nang matapos ang kambal sa pagbibihis. Magbihis na rin kayo ni Dexter. Kami na ni Oliver ang bahala sa kambal. Dadalhin ko muna sila sa kwarto nila Tita Letty, para maayusan ang mga buhok nila. Bilasan yung kumilos ha. Baka magmilagro pa kayo dyan, sabi ni Faith. Ikaw, kung hindi lang talaga kita pinsan, ay kanina pa kita binetukan. Panira ka ng diskarte eh. Pwede ba Oliver, pagtapos ng kasal nyo mag-honeymoon na agad kayo, tapos lagyan mo na agad ng laman, para manahimik yang pinsan ko. Para hindi na rin kinukuha ang kambal ko, sabi ni Dexter. Huwag kang mag-alala Dex. Meron na at ibabalita namin yan pagtapos na ng party ng anak mo. Kaya mamadaliin ko na ang pag-aayos ng kasal, masayang sabi ni Kuya Oliver. Oh wow, talaga kuya, buntis na si Faith. Magandang balita yan. Naku may pagpupustahan na naman ang pamilya natin, natatawang sabi ko. Ay nako, bakit mo sinabi agad kay Kuya Dex? Si kuya pa naman ang gusto kong kahuli-hulihang makaalam. Halika na nga Oliver, buhatin mo na si Camila tapos sakin si Sofia, sabi ni Faith. Mukhang napaglilihian yata si Dexter. Lumabas na sila ng kwarto kasama ang kambal. Nilock ni Dexter ang kwarto namin. Aayusan pa kasi ang kambal ng buhok sa hairstylist na nasa guest room. Paano ba yan nanay tayo na lang dalawa? Baka gusto mo nang sundan natin ang kambal, sabi ni Dexter, habang naghuhubad sa harap ko. Pasaway ka talaga. Kanina pa nila ako winuwarningan dahil sa kalandian mo. Natatakot silang maulit ang ginawa natin nung binyag, natatawang sabi ko. Lumapit sakin si Dexter at hinalikan ang balikat ko. Sige na nanay, let's do something. Alam mo namang baliw na baliw ako sayo, nangaakit na sabi ni Dexter. Habang patuloy na naglalakbay ang mga kamay niya sa katawan ko. Ikaw talaga, madali ba talaga? Inabot tayo ng ilang oras sa kakamadali mo. Syete, sige na nga, di ko napigil ang bamulong, dahil sa ginawa ni Dexter sa akin. Hayaan na muna natin sila. Namimiss na kita talaga. Isang araw din akong nakatutok sa ospital, sabi pa ni Dexter. Ano pa nga ba, naganap na naman ang dapat maganap. Ang quickie ni Dexter na inabot ng 2 oras. Tinawag pa niyang quickie. Napag-alitan na naman kami ni Dexter ng mga organizer, kung mga kaibigan na sila Jordan at Alex. Napaganda at napakabongga ng birthday party ng kambal. Spoiled sa pamilya namin ni Dexter.
Daming sponsor na yumako sa gastusin. Kahit may pambayad naman kami ni Dexter. Pag sinabing bongga, as in bongga. Ang theme ng birthday party ay princess theme. Si Sofia ay naka-costume ng Princess Belle sa Beauty and the Beast at si Camila naman ay naka-costume ng Princess Cinderella. Ako ay naka-costume ng Snow White at si Dexter ay si Prince Charming. Si Faith ay Princess Aurora. Si Jordan ay si Princess Jasmine. Si Mama Letty ay si Queen Elsa, at sina Papa at Daddy naman ay mga king costume. Ang nakakatuwa pa ay sina Kuya Oliver, Kuya Daniel, Alex, Tony, Joseph, Migs at Seb na naka-costume ng Seven Dwarfs. Nagpa-catering na lang kami, at pinilit namin si Mama Letty na huwag nang mag-abala. Dahil malaki ang pagod niya sa pagtulong sakin sa pag-aalaga sa kambal. May mga magic shows at bubble shows. May mga food cart din at mga face painting at photo booth din. Meron din kaming 2 tag 3 feet na princess cakes. O di ba bongga? Madami ang mga naging bisita namin, kadalasan mga staff ng ospital at mga anak nito. Pati na rin staff ng coffee shop ko, at mga anak o pamilya nito. Dumating din sina Leo, Lala at ang buong pamilya nito. Naging malapit na ang mga Delmar sa pamilya nila Leo. Kadalasan nag-iikot lang kami, para tanungin ang mga bisita kung maayos at nag-enjoy ba sila. Si Faith at Mama Letty ang laging may hawak sa kambal. Mas mapagkakamalan mo pa nga silang mga magulang ng kambal. Wala namang problema sa amin ni Dexter yun eh. Masaya pa nga si Dexter kasi may time pa daw kami sa isa't isa. Landi lang ang peg ng asawa ko. Habang nag-iikot ay napansin ko si Ate Karen, na nakaupo sa malayo at naka-costume ito ng fairy godmother. Nagpaalam ako kay Dexter, at nilapitan ko si Ate Karen. Bakit nandyan ka ate sa malayo? Kung hindi pa ako naglibot-libot ng paningin ko, ay hindi pa kita mapapansin dito, sabi ko sa kanya. Nahihiya kasi ako eh. Nahihiya pa din ako sa lahat ng nagawa ko, at ng pamilya ko sa inyo, malungkot na sabi niya. Ano ka ba naman ate, matagal na kitang napatawad. Sabi ko naman sa'yo bumawi tayo sa isa't isa. Nako ate kukurutin talaga kita sa singit dyan eh. Halika na dun sa harap. Sali ka sa mga games, at ipapartner ko sa'yo si Tony. Panay na ang tingin sa'yo ng taong yun. May gusto ata sa'yo, nakangiting sabi ko. Ano ka ba naman, may asawa ako diba? Hindi na ako magugustuhan yan, nag-aalangang sabi niya. Crush mo din no. Correction lang byude ka. Alam kong magiging masaya si Mark. Kung magiging masaya ka sa buhay at magkakapamilya. Kaya huwag mong pahirapan pa ang sarili mo. Halika na nga. Huwag kang iiyak, masisira ang makeup mo. Naku may mga photographer pa naman dito, at baka makuhanan ka ng picture na mukha kang tsaka. Modelo ka pa naman, biro ko sa kanya. Hinela ko siya sa harapan, at para makasalamuhan niya ang mga pamilya namin. Ayoko kasi siyang ma-out of place, dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya, dahil iniligtas niya pa din ang buhay ko. Kaya naman tinulungan namin siya na makabalik ulit sa pagmomodelo, at syempre lahat ng naging issue sa kanya ay nawala na. Si Ate Stacy naman ay nagbagong buhay na din. Nakapag-asawa siya ng isang Italyano. Paminsan-minsan ay nagvo-video call kami. Si Eva naman ay tuluyan ng nabaliw, dahil sa ginawa niya kay Papa David. Samantalang si Ate Monica naman ay matagal pang makukulong sa bilangguan. Si Jack naman ay napaiksi ang kanyang sentensya, dahil nakiusap ako kay Dexter para kay Alex. Naramdaman ko naman kasi na mahal niya talaga si Alex eh. Karamihan sa pamilya ni Julia ay nakakulong. Yung iba naman ay naghihirap na. Si Julia ay namatay sa pagsabog. Akala niya nasa loob pa si Dexter, kaya naman siya bumalik sa loob ng bodega, tapos ay naabutan ng pagsabog. Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa sakin kung paano naligtas ang asawa ko. Hindi daw kasi pwedeng ikwento sa iba. Iba talaga tong sina Leo. Siya nga pala best friend na sila ng asawa ko. Pinagmasdan ko ang pamilya ko, na puno ng saya sa kanilang mga labi. Napapangiti ako dahil sa wakas, lahat ng paghihirap ko ay napalitan na ng kasiyahan. Natigil ako sa pagmumuni-muni, dahil may humulik sa pisngi ko, at yamakap sakin mula sa likod ko. Anong iniisip mo sweetie? Tanong ni Dexter. Napangiti ako sa kanya, at hinawakan ang mga braso na nakapulupot sa bewang ko.
Wala naman. Masaya lang ako sa lahat ng nakikita ko. Iniisip ko na lahat ng paghihirap ko ay napalitan ng kaligayahan. Ang swerte ko lang at nakatagpo ako ng lalaking tulad mo, at bonus pa ang kambal. O di ba ako na ang pinagpala, natatawang sabi ko. Masaya akong nakakatawa ka na ng tunay. Yun bang hindi napilit? Huwag kang mag-alala, maswerte din naman ako sayo. Kung hindi mo pa ako hinalikan at hinela papuntang parking lot, ay hindi kita mapapansin. Grabe, napaka-wild mo ng araw na iyon, napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Hinalikan kita. At ako, wild, hindi nga, kwento mo naman sakin oh. Siguro nagsisinungaling ka lang, sabi ko. Ewan, kahit ano pa man iyon ay mabuti na lang at kay Dexter ako napunta, dahil sa lahat-lahat ng ipagpapasalamat ko, ay ang panahon na una kaming nagkita ni Dexter. Napatingin ako kay Dexter, at nakangiti siya ng nakakaloko. Gusto mo bang i-reenact natin yung unang pagkikita natin? Nakakalokong tanong niya. Napangiti ako sa sinabi niya. Sige ba, saan tayo magsisimula? Pilyang sagot ko sa kanya. Nagtawanan kami ni Dexter, at magkayakap pa ding tumatanaw sa mga ngiti sa labi ng pamilya namin. Alam kong marami pa ding pagsubok na darating sa amin, pero buong puso ko itong tatanggapin, at haharapin kasama ang mga mahal ko sa buhay. Wala akong pinagsisisihan, dahil alam kong lahat ng ito ay may dahilan. Dexter POV. Hanggang ngayon ay hindi ko pa din sinasabi kay Ellen, kung ano ang nangyari sa amin nung una kaming nagkita, at paano kami nagkakilala. Napapangiti ako sa tuwing maaalala ko ito. Birthday ni Migs at nagka-celebrate kami sa Zone Club. Ito ay pag-aari ni Migs at ng kaibigan niya. Ayaw ko sanang pumunta kaya lang, hindi ko naman matanggihan ang kapatid ko. Medyo sub-sub ako sa trabaho, simula nang ibigay na sa akin ni Papa ang pamamalakad ng ospital. Nailipat na din sa pangalan ko ang buong ospital. Baka pwede na akong umuwi. May trabaho pa ako bukas, paalam ko sa kanila. Ikaw naman Kuya Dex, minsan na lang namin ikaw makasama tapos nagmamadali ka pa, sabi ni Joseph. Oo nga naman Kuya Dex, birthday ko naman eh. Kahit konting oras pa, sabi ni Migs. Mga bro, nakita nyo ba yung babae sa baba? Binibigyan ito ng inumin ng isang lalaki. Mukhang sobra na ang naiinom niya. Siya kaya ang umiinom lahat ng bote? Tanong ni Seb. Pinagmasdan namin ang babae na walang tigil ang kakainom ng alak, at mukhang naiyak pa. For sure problema sa pag-ibig na naman yan. Hindi ko masyadong naaninag ang mukha niya, dahil nasa taas kami at madilim ng konti sa lugar niya. Maya-maya ay bumaba kami ng mga kapatid ko, dahil dadalhin daw kami ng kaibigan ni Migs sa secret room. Bumaba ako, pero sinabihan ko ang mga kapatid ko na hindi na ako sasama sa kanila. Nang makarating kami sa baba, ay nadaanan namin ang babaeng sobra kong uminom. Hindi ko alam pero napatitig ako sa kanya, at habang papalapit kami ng papalapit ay naaaninag ko na ng maliwanag ang kanyang mukha. Napahinto ako sa harap ng table niya. Napaharap ito sa akin. Ang gandang babae. Sino kaya ang nanakit sa babaeng ito? Napakatanga naman ng sino man iyon. Ikaw, anong tinitingin-tingin mo sakin? Sobrang pangit ko na ba? Pagtatawanan mo din ba ako? Tanong ng babae. Anong sinasabi niya kuya? Tanong ni Seb. Sinenyasan ko lang siya ng huwag maingay. Ano, katulad ka din ba nila? Gusto mo mag-ano na tayo para hindi mo ako iwan? Sunod-sunod na tanong niya. Maya-maya pa ay tumayo ito, at bigla na lang akong hinalikan. Sandali lang naman ito, pero nakaramdam ako ng init sa katawan. Maya-maya ay bumitiw ito at umupo ulit. Ayaw mo din akong halikan kasi pangit ako diba? Walang nagmamahal sakin. Sabi pa niya. Narinig ko na tinatawag na ng kaibigan ni Migs ang mga kapatid ko. Sige na tumuloy na kayo. Uuwi na rin ako sa bahay. Mag-iingat kayo at huwag uminom ng marami, sabi ko sa kanila at pagkatapos ay umalis na sila. Bigla namang tumayo ang babae, at akmang lalabas. Pinigilan ito ng mga bouncer at waiter, kasi hindi pa daw bayad. Bumunot ako ng pera at binayaran ko ang mga nainom nito. Natamba ang babae sa sobrang kalasinggan. Binuhat ko ito at isinakay sa kotse ko. Ihahatid ko na lang sa bahay nila, dahil baka mapahamak pa. Miss, saan kita ihahatid? Tanong ko. Ayoko pang umuwi. Ibaba mo na lang ako.
Maghahanap ako ng taong magmamahal sakin, sabi niya. Miss, ano ba ang pinagsasabi mo? Sabihin mo na ang address mo, para may hatid na kita, sabi ko. Lumingon ako sa kanya at nagulat ako, dahil bigla niya akong hinalikan ulit. Hindi ko na napigilan at gumanti na ako ng halik. Masyadong wild ang babaeng ito, sayang maganda pa naman. Lalo akong nag-init nung bigla niyang hinawakan ang kamay ko. At pinagapang sa katawan niya. Lalo akong nag-init sa ginawa niya. Lalo na nang maramdaman ko ang kanyang bumubulong-bulong siya kaya naman lalo akong nag-init. Nakakita ako ng malapit na hotel, at inakay ko papunta doon. Dali-dali kaming pumasok sa kwarto. Hinalikan ko ito ng buong pagmamadali at gumanti naman ito ng halik. Naghubad ako ng damit at naghubad din siya. Inihiga ko siya sa kama at saka hinalikan mula labi papunta sa leeg. Napakaganda at sariwang-sariwa ang kanyang katawan. Lalo akong ginanahan sa bawat boses na naririnig ko sa kanya. Alam kong mali ito at hindi ko dapat pinatulan ng isang lasing pero hindi ko mapigil ang gustuhin siya. Dali-dali akong naghubad at tumabi sa kanya. Aray! Ang sakit, iyak niya. Sorry sweetie, hindi ko alam na inosente ka pa. Sobrang wild mo kasi. Sorry paghingi ko ng paumanhin. Sa ikinilos kasi niya ay akalain mo na marami na itong karanasan. Ang sakit naman. Walang hiya ka, hindi mo naman sinabi na masakit. Natatawa na lang ako sa sinasabi niya. Hindi ako kumilos hanggat hindi nawawala ang sakit. Napuno ng ingay ang kwartong iyon. Hindi ko alam kung nakailang beses kami ng gabing iyon. Tumigil lang ako nang maramdaman kong pagod na siya. Habang natutulog ito ay pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Napakaamo nito at napakaganda. Nakatulog din ako dahil sa pagod. Nang magising ako ay wala na ang babae sa tabi ko. Dali-dali akong nagbihis at hinanap ang babae, ngunit wala na ito. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hinanap ko ang babae, ngunit hindi ko ito makita. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin dahil hindi ko nakuha ang pangalan nito. Umabot ng 1 taon bago ko ito nakita. Naabutan ko sa parking lot ito na naghuhubad ng jacket, at pinipilit papasukin sa kotse ng isang lalaki. Nagpupumiglas ito, kaya naman bigla ko na lang sinuntok ang lalaki. Agad naman na umalis ito nang makilala ako. Nilagyan ko ng jacket ang babae, at isinakay sa kotse ko. Nang makaupo siya sa passenger seat, ay sumunod na akong sumakay ng kotse. Ibinaba ko ang upuan ko para makahiga siya ng maayos. Ngunit bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko, at idinikit sa pisngi niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinagapang hanggang sa makarating ito sa chest niya. Bakit ba sa tuwing makikita-kita ganito ang sitwasyon natin? Sinabi na Seong huwag ka nang tatanggap ng inumin mula sa iba sabi ko. Sa ikalawang pagkakataon ay may nangyari na naman sa amin. Nang araw na iyon ay sinigurado kong hindi na siya mawawala sa akin. Dahil simula ng araw na iyon, ay minarkahan ko na siya na pag-aari ko. Gagawin ko lahat para mapasaakan siya. Tatay, mahuhulog ang cake natin. Nakatulala ka na naman, sa akin ni Sofia na isa sa kambal kong anak. Tatay, huwag mo pong pagkaisipin yun, mahal ka ni nanay, sabi naman ni Camila ang isa pa sa kambal. Tara na nga at gisingin na natin ang nanay nyo. Gandahan nyo ang kanta ng happy birthday, para lalong matuwa ang nanay nyo. Nakahanda na ba ang mga regalo nyo? Tanong ko sa 6 na taong kambal kong anak. Yes tatay, sabay nilang sabi. 6 na taon na ang kambal namin. At masaya naman kaming namuhay, matapos ng mga matitinding pagsubok sa buhay namin. Nakalipat kami ng bahay pero nasa loob din ng Hacienda Del Mar. May kanya-kanya kasi kaming lote na magkakapatid. Inilalaan kasi ito ng mga magulang namin, kapag nag-asawa na kami. Kaya nagpagawa ako ng bahay pagtapos ng first birthday ng kambal. Pinuntahan namin ang nanay nila na natutulog. Naupo kami sa gilid ng kama. Kinalabot ng kambal ang kanilang nanay, hanggang sa nagising ito. Happy birthday nanay! Happy birthday nanay! Kanta namin ng kambal. Happy birthday nanay! Make a wish and blow your candle, sabi ko. Pumikit naman ang asawa ko, at maya-maya ihinipan ang kandila sa cake. Yehey! Happy birthday nanay! Bati ng kambal. Salamat sa inyo mga anak ko, at salamat sa iyo tatay.
Taon-taon pinasasaya niyo ako tuwing sasapit ang birthday ko, sabi ni Ellen. Siyempre naman po nanay, love ka namin sabay na sabi ng kambal. Tara na sa baba at nagluto ako ng konting pagsasaluhan, pag-aaya ko sa kanila. Dali-daling namang bumaba ang kambal. Hala bakit ang bilis bumaba ng kambal? Tanong ni Ellen. Kasi nanay, nagluto ako ng paborito nilang lasagna, kaya excited silang bumaba, sabi ko. Salamat tatay. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin ng kambal, at sa pagpapasaya mo sa amin. Love you tatay, napangiti ako sa asawa ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa labi. Nanay, tatay, mamaya na po kayo mag-kiss. Kain muna po tayo, sabi ni Camila. Natigilan kami sa paghahalikan. Tumingin ako sa kambal na nasa pinto. Oo nga po, baka magutom ang kapatid namin, sabi ni Sofia. Nagtatakang napaharap ako kay Ellen. Nanay, nagtatakang tanong ko. Akala mo ikaw lang ang may surprise sa ngayong birthday ko. Siyempre ako din. Madadagdagan na tayo tatay, kasi buntis ako, masayang sabi ni Ellen. Hinalikan ko ulit siya ng buong pagmamahal. Salamat nanay. Sobrang saya ko sweetie. Sana lalaki naman, sabi ko. Wala akong pinagsisisihan na nilapitan ko siya, nang una ko siyang makita. Nagpapasalamat ako nung halikan niya ako. Bakla na kong bakla, dahil kinilig ako sa halik niya, at na love at first kiss ako sa kanya. Napangiti ako nang makita kong masayang hinahinan ni Ellen ang kambal. Wala na akong mahihiling pa, kundi makita ko lang ang mga ngiti nila, at marinig ko lang ang tawanan nila. Alam kong marami pa kami haharaping problema, pero sisikapin namin itong haharapin ng sama-sama.